Morning po sa bawat isa. Thank God po, no? At after ilang 3 months po ba? Or almost 4 months po tayong last na nagkasama-sama. So, praise God po at muli po, nandito tayo. Ngayon pong umaga ay salamat po sa Panginoon kasi answered prayer po tayo. Kasi po, ang galing po talaga ng Lord kasi pagkasabi po niya sa akin, nung na-invite na po natin siya, okay naman po siya. Thank God po kasi next week po or sa ibang linggo po, wala po siya ata. Nasa province, mayroon po siyang doon sa church nila. So, praise God po kasi ngayon pong araw ay kasama po natin at mag-share po ng salita ng Diyos sa atin po si Pastor Rebecca Tadeo po. Yes. Ng umaga po sa bawat isa. Pinagpala po ba tayo? Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti po ng Panginoon. Amen po ba? At yung kanyang gabay at mga paraan para tayo po ay magsama-sama na magpuri sa Kanya. Amen po. Wala pong imposible sa Panginoon. Wala ring mahirap sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito ay patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Dahil nga po tunay nga na kapag tayo po ay nagtitiwala ng lubos sa Panginoon, tayo po ay Kanyang mas lubos pang pinagpapala. Amen po. Wala pong imposible sa Panginoon. Alam niyo po na kahit ano pong sitwasyon, kahit ano pong kondisyon, ay ibigay po natin sa Panginoon ang ating pagpupuri. Sapagkat siya lamang ang dakila po nating kalakasan. Siya lamang ang nagbibigay po ng kalakasan po sa atin. Amen po. So, sa iba po ay hindi na po ako bago sa paningin. No po? At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos, unang-una sa Diyos at sa ating mga council po na ako po ay muli pong naimbitahan po upang maghayag ng salita ng Diyos sa umagang ito po. At alam niyo po ba na isang kagalakan po sa isang lingkod ng Diyos na bagamat may mga pagkakataon na medyo mahirap, pero alam niyo po, God is our strength. Amen po. Siya po ang nagbibigay po ng kalakasan po sa atin. Upang sa ganon ay magampanan po natin ang ipinagagawa po niya sa atin. Ma-accomplish po natin na siya po ay mabigyan po natin siya ng kaluguran at pagpupuri. Amen po. Handa na po ba ang bawat isa sa atin ngayon? Amen. Isa nga po malakas na palakpak para sa Panginoon. Yan na po ba yung para sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Kung tayo po ay pumapalakpak sa mga tao, sa mga singers, sa concert na malakas, mas malakas pa tayo dapat pumalakpak para sa Panginoon. Panginoon na dakila sa lahat. Amen po. Sa araw na ito po, alam niyo po, tinanong ko po sila, may tema po ba? Wala daw po. Ang nais lang po ay yung encouragement. No po? Hindi naman po lingid sa atin yung ating mga pinagdaanan, yung mga nakaraang buwan. At patuloy nga talagang kailangan po natin ang encouragement, spiritual encouragement po. Kaya po sa umagang ito po, hayaan po natin na mangusap po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ano po, na naririto po. Hindi po tumitingin ang Diyos sa bilang po natin, sa dami po natin. Ang tinitingnan po ng Diyos ngayon ay yung desire ng puso po natin na siya po ay ating masamba sa espiritu at katotohanan. Yung puso po natin na mapaglingkuran natin ang Diyos, maibigay po natin yung pinakamabuting po natin para sa Diyos. Kaya inaanyayahan ko po kayo sa umagang ito, kung meron po kayong dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa Philippians. Ito po yung binigay pong word sa akin ng Lord. Philippians 1,
verse 3 to 6. At inaanyayahan ko po kayo na tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Ito po, babasahin ko po ito, bagamat meron po siyang nakalaan sa screen. Ang sabi po dito sa Philippians 1 verse 3 to 6 ay nangkop ko po ito sa ESV. Sabi po dyan, I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making my prayer with joy. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Sa last verse, ang sabi po dyan, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Manatili po tayo nakatayo at samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na napakabuti niyo po, Panginoon. Salamat din po sa magandang panahon, O Diyos, na pinagkaloob mo po sa amin sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran na naririto po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa bawat isa po, Panginoon. Buksan niyo po ang aming espiritual na mata. Buksan niyo po ang aming espiritual na pandinig, Panginoon. Na kung ano man ang kapahayagan mo, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon, magkaroon po ito ng kapangyarihan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay bilang mananampalataya, Panginoon, upang makapagpatuloy po, O Diyos, ano man po ang sitwasyon, Panginoon. Kaya, O Diyos, patuloy nga po, samahan po kami ng iyong banal na espiritu sa lugar na ito in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, we pray, Father God, that your presence, O Lord God, narito po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, kayo lamang po ang siyang maparangalan. Kayo lamang po ang siyang maitaas, Panginoon, sa mga oras na ito. Kaya, O Diyos, patuloy po, samahan po kami, Panginoon. Samahan niyo po kami. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maaari na po tayo makaupo po. Ano po? So, dito po sa Philippians 1 verse 3 to 6 ay pinamagatan ko po itong joyful and confident. Ang bawat isa po ba ay confident? Ang bawat isa po ba ay joyful? Nandun po ba palagi yung, sabi nga po, di ba? Rejoice always, and I say, you rejoice. Di ba? Inulit-ulit pa. Magalak po tayo. Amen po, ano man po ang ating sitwasyon. So dito po, ito po mga Philippians, konting background lang po sa sulat ni Pablo sa aklat sa mga taga-Philippians, no po. Ito po ay sinulat po niya ito noong siya po ay nasa bilangguan. No po, at isa po ito sa kanyang napuntahan nung siya po ay nagmimisyon, ang lugar ng Pilipos. Ito po, ang Pilipos po ay isang lungsod ng Macedonia sa isang ito po ay sakop ng Roma. Ito po. At kung paano po napunta po si Apostol Pablo sa Pilipos ay dahil po kung babalikan po natin yung aklat ng Acts. Hindi ko na po babasahin na po. Basahin niyo po yan. Tingnan niyo po kung ano po yung nangyari doon. Pero konting background lang po. Dito po ay nagkaroon po ng pangitain si Apostol Pablo na meron pong isang lalaki na nakatayo po doon at humihingi ng saklolo. Puntahan niyo kami sa lugar ng Pilipos, sa lugar ng Macedonia. Kaya nga po ito po yung tinawag pong Macedonian Mission. Alam niyo po, hindi po siya dapat po doon muna. Pero meron pong ang Espiritu Santo ay pinigilan po sila na pumunta po sa ibang lugar muna. Pero dahil po sa pangitain na yon, meron pong mas nangangailangan po
ng kanilang pagmimisyon. Kaya po sila po ay napunta po dito sa lungsod po ng Pilipos. At dito po sa Philippians, sa lugar po ng Pilipos, at makikita po natin dito yung first na na-convert. Sino po? Si Lydia at ang kanyang pamilya. At dito rin po makikita rin po natin dito yung remarkable na conversion po nung jailer o yung nagbabantay sa mga piitan na kung saan nagkaroon po ng miraculous na pangyayari. At ito po yung dahilan para siya po ay ma-convert at pati po ang kanyang mga mahal sa buhay. Basahin niyo po yung Acts 16. Mag-umpisa po sa 9 hanggang 40. Nandun po nakalagay po dyan yung mga remarkable na pangyayari po dyan sa lugar po ng Pilipos. At dyan din po, nakulong din po dyan si Apostol Pablo, no po? Kaya nga po itong jailer po ay na-convert dahil po doon sa pangyayari na nakulong po si Apostol Pablo doon at nung sila po ay nagpupuri sa Panginoon, silang dalawa po ni Silas, ay nagkaroon po ng paglilindol at nabuksan po yung piitan na yon. At itong, syempre po, akala nitong nagbabantay ay nakatakas na lahat ng kanyang mga preso. Kaya natakot po siya. Syempre, pananagutan po niya yon, no po? Kaya sa pagkakataon na yon, nais na niyang magpakamatay kasi pananagutan niya yon. At hindi natin alam kung anong pwedeng iparusa sa kanya. Pero mabigat ang parusa kapag nakawala o nakatakas ang mga preso. Kaya po, nung panahon na yon ay the moment na nakita po siya ni Apostol Pablo, na naanta na po yung kanyang pagpapakamatay. At ano po nangyari? Siya po ay tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. So makita po natin dito sa aklat po ng Pilipos yung mga pangyayari po kung paano po nagsimula at nagpatuloy ang Kristyanismo. No po, ito pong lungsod po ng Pilipos ay hindi naman po sila ganon karangya. Pero nandun po yung kanilang pagsuporta sa gospel ministry. At mamaya po ay mapag-aaralan po natin yan. No po? At tulad nga po dito, si Apostol Pablo po, tinagurian po niya yung mga mananampalataya sa Pilipos na ang sabi nga po dyan sa Philippians 1 verse 1, sabi niya, aking kagalakan at karangalan. Di po pa, nandun po yung kagalakan ni Apostol Pablo sa mga mamamayan o mananampalataya ng Philippians, ng Filipos. Po, bakit po kaya? Bakit po nandun po yung kagalakan po niya? At dito po sa ating pag-aaralan po sa umagang po ito, ay makikita po natin o pansinin po natin yung mga verses dito kung paano po paano po sinulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos, no po. At babalikan po natin yung sinabi po doon sa verse 3. Sabi po diyan, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Alam niyo po, sa mga oras na ito marahil po, kung maririnig lamang po natin ng sinasabi po ng ating dating tagapanguna, si Ma'am Puring. Marahil ito po yung sinasabi niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos, sa aking Diyos, tuwing maaalala ko kayo. Bakit po? Kasi nakikita po niya na bagamat iilan lamang po kayo, ay nagpapatuloy po kayo sa inyong pananampalataya. Okay? Always in every prayer, always, I thank my God in all my remembrance of you.
Dito po ay makikita po natin yung pagpapasalamat po ni Apostol Pablo. Nasaan po siya nung sinusulat po niya ito? Nasa kulungan na po siya sa lugar ng Roma. Pero nandun pa rin po, kahit nakulong na po siya, nandun pa rin po yung kanyang pasasalamat po sa mga taga-Pilipos. No po? Na kahit na gano'n, na nasa kulungan siya, sa piitan po siya, hindi niya sinisi ang mga taga-Pilipos. Kasi kayo, dahil sa inyo, nakulong ako. Wala po siyang gano'n sinabi, kundi nagpasalamat pa po siya. Nagpapasalamat siya sa kanila tuwing siya ay naaalala niya sila. Opo. Kaya makikita po natin dito yung katangian po ni Apostol Pablo na meron po siyang grateful heart, thankful heart. Sa lahat ng mga sandali sa buhay niya magmula po nung siya po ay nakakilala sa Panginoon, nakita niya yung kalwalhatian ng Panginoon. Sa lahat ng sandali, siya po ay nagpapasalamat. Tayo po, kailan po tayo nagpasalamat? Isang reminder din po ito sa atin, mga kapatid, na kahit po sa anong sitwasyon po natin bilang mananampalataya, huwag po natin kalimutang magpasalamat sa Diyos. Huwag po natin kalimutang magpasalamat sa Diyos. At sabi nga po dyan, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. It only indicates na kilala ni Apostol Pablo kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen po ba? At meron siyang intimate relationship sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At kung kilala po natin ang ating Diyos, ang tunay na Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay naroon pa rin po sa atin yung pagpapasalamat sa anumang mga sitwasyon na meron po tayo. Hindi po tayo titingin sa anumang sitwasyon po natin sa ating paligid. No po? Tayo po. Kung alalahanin po natin yung mga nakaraan po natin, nung nandun po tayo sa cinema, kung gaano po tayo karami. No po? At nung nalipat na po, nagkaroon po ng pandemic na wala po tayo doon. Pero salamat pa rin po sa Panginoon. Kasi kahit iilan lamang po tayo ngayon, alam ko, naniniwala po ako, na mayroong gagawin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin sa oras na ito. Amen po ba? Sa mga oras na ito ay kinakaugnay kayo ng Panginoon. Kinakaugnay po ang bawat isa sa inyo. Meron pong ipagagawa po sa inyo ang Diyos. Ang tanging gagawin lamang po natin, magpasalamat po tayo sa Panginoon. At ang susunod po natin gagawin, ano pa po? Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa Panginoon. At kung titingnan po natin yung verse 4, sabi po dyan, sabi po ni Apostol Pablo, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Nandun po yung kagalakan ng kanyang puso sa pananalangin po sa mga taga-Pilipos. Hindi po naging burden kay Apostol Pablo yung pananalangin po sa mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya po tayo po mga kapatid, kapag meron po sa ating humingi ng, kapatid, panalangin mo naman ako. Maging kagalakan po natin na maipanalangin po yung kapatid na yon. Bakit po? Kapag nakita po natin na nagtagumpay ang kapatid na yon, naging parte po tayo sa kanyang tagumpay dahil itinulog po natin ito sa panalangin. Amen po ba? Always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy. Paul is always offering those joyful prayers for the Philippian brethren. Continually, patuloy, praying
even in prison. Kahit nasan po siya, kahit anong sitwasyon niya, hindi po madali yung nasa piitan. Sino na po dito nakulong? Wala pa naman po siguro. Di po ba? Pero makikita po natin yung sa pagka meron pong pina-flash sa TV, yung kulungan nga ngayon, siksikan na po sila. Grabe, ang hirap na po. So hindi po madali yung nasa piitan. Pero ito po si Apostol Pablo, tingnan po natin yung kanyang puso. Na nandun pa rin po yung kanyang kagalakan sa pananalangin po sa mga mananampalataya po ng Pilipos. No po? Paul stands as prayer warrior, intercessor na kahit nasaan siya, pwede siyang manalangin, hindi hadlang ang rehas sa kulungan para manalangin. At tayo ay mga kapatid, hindi hadlang ang sitwasyon natin para tayo po ay manalangin. Para sa ating sarili, para sa ating mga kapatiran. Lagi po natin silang ay panalangin. Hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila ngayon. Pasalamat po tayo, dinala po tayo ng Diyos dito sa lugar upang tayo po ay sama-samang magpuri. Hindi po natin alam yung kalagayan ng ibang mga kapatiran natin sa mga oras na ito. Bakit hindi po sila nakasama? Bakit hindi po natin sila nakasama ngayon? Kaya ito po isang paalala po sa atin na tayo po ay dapat magpanalinganan palagi. Huwag po nating alisin sa ating mga puso sino po yung taong inilalagay sa atin ng Diyos para ipanalangin po. Amen po ba? Ganito po kamahal ng isang lingkod ang iglesia, ang kongregasyon. At naniniwala po ko, nung nabubuhay pa po si Ma'am Puring, hindi po siya tumigil sa pananalangin po sa bawat isa po sa atin. At isa po ako doon sa nakinabang po, sa pagluhod ng ating pastora. Po, marami po sa atin ang itinalangin po. Hindi lang siguro po kung isasahod po natin ang timba, baka hindi lamang po isang timba, yung luhang pumatak sa mga mata ng ating lingkod sa kapapanalangin po sa atin. Kung titingnan po natin, marahil kung titingnan po natin ang kanyang tuhod, ay meron na pong kalyo sa kakaluhod para po sa atin, para po magpatuloy lamang po tayo, para malabanan po natin ang anumang mga pagsubok sa buhay po natin. Tayo po, hindi po tayo exempted sa pagsubok. Lahat po tayo dumaraan po dun. Pero tandaan po natin, ang pagsubok ay dumaraan po lang yan sa buhay natin. At dahil po sa mga pananalangin po natin sa bawat isa, malalagpasan po natin ang lahat ng mga pagsubok na yan. Amen po? Sa tulong at biyaya ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sapagkat sinusustain po niya tayo kahit anuman po ang ating mga sitwasyon. Salamat po sa Panginoon dahil naririto pa po tayo. So po, kung hindi man po natin nakasama po yung iba, marami tayong hindi nakakasama, huwag po tayo malungkot. Pagkos, panalangin po natin sila. Amen po. Na sila rin naman ay makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sabi nga, no turning back. No turning back. Hallelujah. Yung ang COVID, hindi po tayo natinag eh. Amen po. Hindi po tayo natinag sa COVID. Na kahit nag-COVID po buong mundo. Pero tayo po, nananatili po tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos na buhay. At eto po tayo, buhay pa po tayo. Binubuhay pa rin po tayo ng Diyos. Bakit po? Meron pong magandang purpose ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Meron pong magandang purpose ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya wag po tayong tumigil, mga kapatid. Wag po tayong tumigil. Alam niyo po, hindi lamang po ang Pilipos ang kanyang pinanalangin. Kung babasahin po natin yung kanyang mga sulat sa Corinto, sa Roma, sa Efeso, sa Thessalonica, nandun po palagi po yung kanyang pananalangin sa bawat churches na kanyang naitatag. No po? At higit pa po doon, sila po ay kanyang tinuruang manalangin. At ano po yung sinabi po niya sa Philippians 4 verse 6? Sabi po dyan, meron ba tayo dyan? Philippians 4 verse 6, sabi dyan, buksan niyo po nga inyong mga Biblia. Philippians 4 verse 6. Ano po ang sabi? But, in everything, by prayer and supplication, let your requests be made known to God. Don't worry about everything, but pray about everything. Amen po? Don't worry kung mamaya wala kang ulam. But pray. Baka yung kapitbahay mo magbigay ng ulam. Amen po ba? Maraming kaparaanan ng Diyos. Huwag mong aksayin yung sarili mo sa pag-aalala. Pero kapag humingi ka sa Diyos, tunay nga, ipagkakaloob niya ito ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. At sapat ang kanyang biyaya. Amen po? Amen. Being a servant of God, a missionary, alam niya na one day iiwan niya ang iglesia. Alam niya ang magiging kahinanatnan. Pero hindi po siya nag-worry. Tulad po ni Apostol Pablo, alam niya na sa kanyang ginagawa na paghahayag ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, ay maaring kaharapin niya ang mga matitinding pagsubok. At alam din niya na sa kanyang pagmimisyon ay mapupunta siya sa iba't ibang lugar at iiwan niya yung itinatag niyang iglesia. Pero hindi po siya nag-alala. Bakit po? Instead na siya ay mag-alala, siya po ay nanalangin. Siya po ay nanalangin para po sa kanila na sila po ay ingatan ng Diyos. Siya po ay nanalangin para sa kanila na patatagin sila ng Diyos. Ito po yung puso po ng isang lingkod. Hindi po maiaalis yung pananalangin sa iglesia, sa mga kapatiran. Minsan nga po nakakalimutan na pong ipag-pray yung sarili eh. Sa dami po ng ipag-pray. Amen po ba? Minsan nakakalimutan na po ang isang lingkod ang kanyang sarili. Pero salamat sa Panginoon, marami rin po ang nagpipray para sa Kanya. Amen po ba? Marami po ang nagpipray para sa Kanya. Salamat po sa Panginoon. Alam niyo po kasi yan po ng isang lingkod na ipanalangin po ang buong iglesia, ang buong kongregasyon, ang bawat naaabot ng salita ng Diyos. Isang kasiyahan po ito sa isang lingkod ng Diyos. Na parte po siya sa tagumpay ng isang mananampalataya sa pamamagitan po ng pananalangin sa Panginoon. Kaya patuloy nga po na ito po maging paalala po sa atin. At dito po sa verse 5, ano po yung sinabi po dyan? Yung fellowship. Ito po yung ating keyword na po. Una po, yung keywords po natin, yung una, thanksgiving. Yung pangalawa ay prayer. At yung pangatlo po, fellowship or participation. Basahin po natin ulit yung verse. Sabi po dito, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Sa Tagalog sabi dyan, dahil sa inyong
sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasulukuyan. Naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin dito, ang bawat isa po sa inyo, sa oras na ito, ay nandun po yung inyong participation sa gospel ministry. Hindi lang ngayon, kundi noon pa po. Magmula po nang nakilala nyo ang Panginoong Jesucristo. Amen po. At makikita po natin dito, ito pong word na participation, kung titinan po natin sa Greek word, ay makikita po natin dyan yung koinonia. Ano po ibig sabihin po ng koinonia? It is the participation in works of the gospel and charity toward others. It is sharing in the body of Christ and the contribution of whatever blessings one has with others. No? Nandyan po yung participation na yan. At sa ibang salin po, ang ginamit po na word dyan, fellowship. It is also a deep, committed fellowship between Christ and His believers, as well as believers with one another. At it was first introduced in Acts 2, 42 to 47. Basahin niyo po yan sa bahay niyo. Acts 2, 42 to 47. Itong koinonia po, na binabanggit po dito, or fellowship, or partnership, ay makikita po natin dito yung sharing together something in common. Ano po ba yung in common po natin? Ano po yung in common po natin? Hindi lang sa pagkain, ha? Ito pong fellowship na binabanggit po dito ay hindi lang po mag-fellowship tayo, magkakainan po tayo. Kundi, meron po tayong partnership or fellowship with the gospel ministry. Ano po ba yung maiaambag po natin sa gawain ng Diyos? Ano po yung kaya po nating i-contribute para makapagpatuloy ang gawain ng Diyos? Anong merong talent ka, kapatid? Anong merong resources ka, kapatid? Na maaari mong iambag upang makapagpatuloy ang gawain ng Diyos. Ito po yung sinasabing sharing together in the gospel. Huwag po nating ipagdamot kung anong meron po tayo para po sa ministry. At tulad po ng buhay po ni Lydia, yung unang mga mananampalataya sa Pilipos, at tulad din po ng jailer, na hindi lamang po sila nabaptize sa Holy Spirit, na hindi lamang po nila naaka yung kanilang mga pamilya. Subalit parte po sila sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Ay itong lugar po ng Pilipos, kung pag-aaralan po natin yung kalagayan po nila, hindi po sila ganun karangya. Pero bakit po nakakapagpatuloy po sila at nakakapagpadala pa sila ng suporta nila kay Apostol Pablo? Kasi meron po silang heart of giving. Kasi isa rin po ito sa itinuro po, isa rin po ito sa sinabi po sa kanila ni Apostol Pablo. Ano po ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang sulat sa kanila? Sabi po sa Philippians 4:19. Ano po sabi dyan? And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Alam niyo po, marami po akong karanasan po sa mga ganitong bagay regarding support sa ministry. Kwento ko lang po, no? Hindi po sa itinataas po namin ang aming mga sarili, pero ang itinataas po natin dito ay kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay po natin.
Amen po ba? Naalala ko po nung nandun pa po tayo sa Robinson po, ay meron po tayong coffee shop, coffee corner. Meron po tayong mga paninda dyan sa gilid na yan. Ito po, meron po tayong fundraising na para po makatulong po sa pangangailangan po ng iglesia. At alam ko, meron pa rin po tayo mga kapatiran na secretly nag-aabot sa ating lingkod. Pero hindi po sila pinagkulang ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Bagamat dumadaan sa mga pagsubok, pero ito po yung tandaan po natin. Ang Diyos po natin ay hindi nagkukulang kailanpaman. Maaring tayo po minsan magkulang, pero ang Diyos po natin hindi nagkukulang. Maaring minsan hindi tayo faithful, pero ang Diyos natin kailanman siya po ay faithful po palagi sa atin. Lagi po siyang faithful sa atin. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya po, ito po ay isang panawagan po sa bawat isa po sa atin na kung ano po yung inyong talento para po sa ikatataguyod po ng iglesia nito, sa gawain na ito. Ibigay po natin ito ng lubos-lubos, buong puso, buong katapatan, buong kalakasan para sa Panginoon. Hindi para kay Ten, hindi para kay Cheryl, hindi para kahit kanino man, kundi para sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon para sa kapurihan ng Diyos. Para mapaluguran po natin ang Diyos. Sapagkat napakabuti ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Diyos sa atin. Mapalad po tayo. Mapalad po tayo. Dahil lagi po tayong iniingatan ng Diyos. Lagi po tayong pinagpapala ng Diyos. At kung nakatunghay man sa atin ngayon ang ating dating tagapanguna, ito po yung kanyang sasabihin na sinabi rin po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sa last verse po, napakaganda po ng sinabi po doon. Basahin po natin ulit. Balikan po natin yung verse 6. Ano po sabi po dyan? And I am sure of this. I am sure of this. That He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ito po yung protection ng Diyos sa atin na hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo ay mananatili po tayo at hindi po siya magkukulang po sa atin. At sabi nga po, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng Panginoong Jesucristo. Nakatitiyak si Apostol Pablo at nakatitiyak din ang lingkod ng Diyos na hanggang sa pagdating po ng ating Panginoon ay makita po tayo na nananatili po mananampalataya kay Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Patuloy lang po mga kapatid. God is the one who began a good work in you and He will perfect it until the day of Jesus Christ. Bakit po? Kasi ang Diyos ang kumikilos po. Kasi ang Diyos ang nagbibigay po ng kalakasan po natin. Tingnan po natin yung sinasabi po ng Philippians 2:13. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Para po sa kapurihan ng Diyos. Hindi po tumitigil na kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Hindi po tumitigil ang Diyos na tayo po ay pinababanal araw-araw. Amen po. Binabago araw-araw. Kasi nais ng Diyos na mapapurihan po natin siya.
Nais ng Diyos na sa kanyang pagdating ay makasama po tayo sa Kanya. Panghawakan po natin yon, na tayo po ay makakasama ng Diyos doon sa kalangitan. Sino po ang gusto? Amen, siyempre, lahat tayo. Pag tinanong nga po yung isang tao, saan mo gusto pag namatay ka? Impyerno, langit. Langit. Yun ang sasagot. Pero yayain mo sa gawain. Hindi ka sa gawain, Bible study tayo. Ay hindi, meron pa akong gagawin eh. Pero gusto niyang pumunta sa langit. Amen? Malapit lang yung gawain pero hindi makapunta. Gusto mapunta sa langit, ang layo-layo ng langit. Tandaan po natin, ang Diyos po ang kumikilos po sa buhay po natin. Siya ang gumagawa po sa buhay po natin. At sabi nga po sa Romans 8:28-30, and we know that for those who love God, all things work together for good. Amen po. Lahat po ba tayo dito ay umiibig sa Diyos? Amen. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn again among brothers. And sa 30, sabi dyan, and those whom He predestined, He also called, and those who He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. So, pagkikita po natin dito, there is a chain of God's working in you, in me, in us. The ones He foreknew, He predestined. The ones He predestined, He called. Sino po dito ang tinatawag na ng Diyos? The ones He called, He justified. And the ones He justified, He glorified. So nakikita po natin yung chain ng pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po, He who began a good work in you, siya na nagpasimula ng mabubuting gawa sa buhay mo. Siya rin po yung tatapos po niyan. Hanggang po, makasama po natin ang Panginoong Jesus. He who began a good work in us is the same God who is working in us all the way. No? God is keeping us and He has promised to finish that work. None are lost along the way. Panghawakan po natin ito. None are lost along the way. I pray that this congregation, none are lost along the way. None are lost along the way. Bakit po? God is working in us. God is working in us. Pero kailangan po natin makipag-cooperate sa Diyos. Ha? Meron po tayong dapat gawin. Hindi lamang po tayo nakaupo lamang po dyan. Meron pong pinagagawa din po sa atin ng Diyos. Ito po. Sabi nga po sa Philippians 2:12. Meron ba, Pia? Basahin ko na lamang po. Na po. Philippians 2:12. Ito po yung sinasabing, work out your salvation. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Maari ito rin po yung prayer ng ating lingkod. Magpatuloy kayo until your ultimate salvation. Huwag kayong huminto. Magpakalalim kayo sa inyong mga pananampalataya. Magpakatatag kayo. Po? Work out your salvation. Are we willing to finish the race? Church, soul energy. Iiwan ko po ang tanong na ito. Are we willing to finish the race until our ultimate salvation,
until the day of Jesus Christ. Kayo lamang po ang makakasagot po niyan. At ang panalangin ko po, tulad po ng panalangin din po ni Apostol Pablo. Sa ating conclusion, ito po yung kanyang panalangin. Maaari ito rin po ang panalangin ng puring sa atin, sa bawat isa po sa atin. Sabi po dyan, now may the God of peace Himself sanctify you completely. Pababanalin kayo. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:23. Naway lubusin po tayo ng kabanalan ng Diyos na siyang nagbibigay po sa atin ng kanyang kapayapaan. Naway panatiliin po tayo na walang kapintasan. Alam niyo po yun? Sa pagharap po natin sa Diyos ay wala po tayong kapintasan. Kapag tayo po ay ginudge niya ng Diyos, makita po na tayo po ay blameless. Makita po tayo ay blameless hanggang po sa pagpaparito ng Diyos. Kapatid, tandaan po natin ito. God who called us is faithful. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Amen po ba? Tapat ang Diyos na tumawag po sa inyo. Kaya tandaan po natin ito. Keep this in our mind, in our heart. Philippians 1:6, He who began a good work in you, He is faithful to complete it until the day of Jesus Christ. Kapag ito po yung pinanghahawakan po natin, mararamdaman po ng bawat lingkod ng Diyos, meron po siyang joyful and confident. Bakit po? Kasi alam niya, tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ito po yung prayer po ng bawat lingkod ng Diyos yung magpatuloy po ang iglesia sa pananampalataya. At anuman ang kakaharapin, anuman po yung sitwasyon, ay hindi po yung tuhad lang para po tayo po yung magpatuloy. Amen po. Kaya po sa umagang ito po, mga kapatid, huwag po tayong panghinaan ng loob. Panghawakan po natin palagi yung salita ng Diyos. Panghawakan po natin yung pangako ng Diyos sa atin that He who began a good work in you, He is faithful to complete this until the day of Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tumayo. At pwede po kong awitin po natin. Yung may awitin pong ganito. He who began a good work. Sige po, sabay-sabay po natin kantahin. Yes, oh God, hallelujah.
po, Panginoon. We'll be faithful to complete it. Hallelujah, Jesus. He'll be faithful to complete it. He has started the work. We'll be faithful to complete it in you. Hallelujah, Lord. Nagtitiwala po kami, Panginoon, sa iyong katapatan po sa amin, O Diyos. Sapagkat Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Panginoon. Kung paano po kayo faithful sa kanila, O Diyos. Naniniwala po kami, Panginoon, na gayon din po kayo faithful sa amin, Panginoon. At hindi mo po hahayaan ni isa sa iyong mga tupa, Panginoon, ang maligaw, O Diyos. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na kami lumayo sa inyo, Panginoon. Pagkos, O Diyos, hinihiling po namin, Panginoon, panghawakan mo po ang aming mga buhay, O Diyos. Panghawakan mo po kami, Panginoon. Pakabanalin mo po kami, Panginoon. Araw-araw, O Diyos. Patatagin mo po, Panginoon, ang aming mga pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. 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 Pakaingatan mo po kami, Panginoon. Sa kapila, O Diyos, ng mga pangyayari sa buong mundo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, hindi po ito hadlang, Panginoon, para kami po'y makapagpatuloy sa aming pananampalataya. Until the day of Jesus Christ. O Diyos, Ama, tunay nga, Panginoon, makita po, Panginoon, sa aming mga buhay, ang aming katapatan sa inyo hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Kaya O Diyos, ang bawat isang pong naririto, Panginoon, pakaingatan mo po at patuloy, O Diyos. Kasihan mo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang bawat isa, O Diyos, hallelujah. Ang iyong pag-iingat po, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos, hallelujah. Lord, we pray, Father God, the outpouring of your Holy Spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Panginoon, hindi po namin ito kakayanin kung wala ang mayamang pagsama mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, hinihiling po namin, kahabagan mo po ang bawat isa, O Diyos. Kahabagan mo po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng karangalan, Panginoon. Kayo lamang ang aming iniluluklok, O Diyos. Kayo lamang ang aming dinadakila, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Even your very message, O Lord God. Salamat po, Diyos. Ang aming panalangin, O Diyos, aming Ama, may sa pamuhay po namin, Panginoon, ang inyong instructions sa umaga nito. Hindi po masayang ang umaga nito na pagpalitan namin. Desiring, Father God, Lord, to hear your voice, to hear your instructions upon our lives. Alam namin, Panginoon,
dalhin pang mga likha po, Diyos, aming Ama. At kaakit pa nito ang proteksyon, palagian mo, Diyos, aming Ama. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya na ginagamit niyo po mightily sa inyong ubasan, O Diyos, aming Ama. Ang kalusugan po ng